Ay, magandang araw po, munting kaalaman niya pala. Nako, malala pa sa inaasahan. No, Attorney Respicio Harold ay binuking po ang maaaring maging plano po ng Administrasyong Marcos dito po sa ginagawang paghuli kay Saldico, no? Alam naman natin tinutugis si Saldico ngayon sa iba't ibang bansa na sabi nila nasa Japan daw, nasa Madrid, o etc. Pero kahit ano pa man, hindi mawawala sa isipan ng tao na kung bakit nga ba hinuhuli si Saldi. Totoo nga bang hinuhuli ito? O palabas lang ito para masatisfy yung mga tao at lalo yung mga malawakang rallying nagaganap na talagang ito ay, kumbaga, ika nga, palabas lang. Kumbaga, drama lang. Kumbaga, parang gusto palitawin ni Respicio dito kung talagang, kasi ito lang para sa akin din kung talagang seryoso na mahuli si Saldi, sana noon pa man. Di ba? Correct? Ngayon kasi lumalabas po, parang palabas lang. Alam niyo bakit? Kasi pag nahuli po si Saldi, mas lalong tutuga ito. Bagay na syempre, depensa ng administrasyon yon. Ayaw mangyari yon ng kahit sino, ng administrasyon. Natutuga si Saldi. Sa social media nga lang, tuga ng tuga na di ba? Lalo pa kaya kung ito na, ay talagang nahusto na talaga nahuli na, maglalabas ito na maraming ebidensya. Maliban na lang, yung insyorya ng iba, baka na may pangalan sa airport si Saldico International Airport, alam nyo na kung anong gagawin doon. Siguro hindi naman gagawin ng BBM administration yun, no? Hindi naman kayang gawin ni BBM yun na magpapatay, no? Pero, etong kalagayan kasi nito ni Saldico, talagang matindi ng revelasyon to. Na talaga may mga part-part, may mga bago na naman siyang video ngayon, di ba? Na naglitaw si Saldico. Ngayon, hindi natin masasabi kung ano pa ililitaw nito. Lalo pa kaya kung nahuli na to, baka doon talaga magkaigihan. Kaya ang gustong palitawin ni Mr. Harold, Attorney Harold, etong paghuli kay Saldico pagtugis ay isang gimmick lang na masabi lang ginagawa nila yung paghuli na. Ito, inuhuli namin siya. Pero sa totoo, ayaw talaga mahuli nila kasi tutuga ito. Ito, painggan natin si Harold, Attorney Respicio. Kaya siguro pala yung mga raid din ng bahay ni Saldi, siguro isa rin sa mga paraan din yun nilang pang-divert, no? Kasi marami ng issue ang patong-patong. Kesyo daw AI yung video. Sabi ko nga kung AI yan Sino ba naman matinong pag-iisip? Okay, wala sa sarili na rin, ha? Na magpo-post sa sarili niyang Facebook official account na may check pa, blue check. Bakit magpo-post si Saldi ng AI? Para saan? Di sana sarili lang niya i-post niya. Bakit gagamit pa siya ng AI? Magtatago? Sa pelikula niyo lang na nakikita yun, nagpapalit ng muka. Di ba? Ibig sabihin, masabi pa na isang broadcaster, no? Isa, may yung broadcaster na kung saan yung may figure siya na parang aso, na yung puppet, may puppet pala, na alam niyo na kung sino yun sa taga mainstream media, na siya sabi niya AI daw yung video. Biro mo, panlilim lang ginagawa niya. AI? Ang tanda-tanda mo na, ha? Ang tanda-tanda ng lalaki na yun Naniniwari pa rin sa AI yung kay Saldi. Ba't naman gagawin ni Saldi yun, di ba? Yan kasi, wala na kayo ibang malusot kasi niya corner na. Tama siya, sabi niya, Harold Respicio kung ano-anong issue na lang ginagawa nyo, wala na kayo maisip. Yung mga bagay na hindi ka panipaniwala, sinasabi nyo na sa tao. Kahit alam nyo katotohanan, basta malin lang nyo sila, may divert nyo sa totoong issue. Di ba? Ito, panoorin po natin. Ay, sorry ako lang to, opinion ko lang to Easy lang kayo Si Harold Respicio. Admar, how are you, buddy? Good, sir, attorney. Ayan, pag-uusapan po natin itong latest na pahayag po ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga sa anunsyo niya na may arrest warrant na itong si Saldico at iba pa na may kaugnayan nga po dito sa anomalyang flood control projects. Ano bang masasabi po ninyo sa timing ng pag-release ng arrest warrant po dito kay Saldico at iba pa? Well, at long last, BBM, mukhang may ginagawa ka kahit konti, pero napakaliit at napakalate. Sana nung una pa lang ginagawa mo na yan. Yun ang sinasabi natin. Kung talagang sincere kayo na panagutin ang mga flood control issue ghost project na yan at mga insertion na yan dahil sa taong bayan, una pa lang kumilos na kayo. Hinihintay nyo pa bang kayo mismo ang nasangkot? Ibig sabihin, wala kayong pakialam na masangkot ang taong bayan, pero pag mangingilam na kayo, pag kayo na nasangkot. Di ba dapat? Umpisa pa lang po, nangilam na kayo. Pero anyway, kung gusto mong gawin yan, gawin mo na para dalhin mo dito ang star witness ninyo at ibaon niya kayong lahat. Sina-challenge kita, BBM. Kung talagang seryoso ka, arrestuin si Saldico, arrestuin mo si Saldico, pabayaan mo siyang mag-testify at pabayaan mo siya na idiin kayong lahat. At yun. Dahil ang totoong transparency, Ginoong Pangulo,
Ang totoong transparency, mauuhuli nyo si Saldi para hayaan nyo idiin kayo. Hayaan nyo ilabas lahat ng saloobin ni Saldi, lahat ng ebidensya. Ika-counter nyo ngayon yun. Ididepensa nyo yun kung talagang wala kayong sangkot dyan. Intende? Dapat gano'n ang layunin. Hindi eh. Tugisin lang si Saldi tapos sabihin, liar, liar, liar. Gaano ka kasiguradong liar yun? Ha? Any rate, BBM, sangkot ka na sa lahat ng mga sinabi ni Saldi. Pero sa tingin po ninyo, attorney, kumilos po ang Pangulo dahil sa kanyang inisyatiba, dahil sa kanyang mga aksyon na ginagawa, yung mga investigasyon na nakikita po natin, o sa pressure po ng taong bayan? Puro tong BBM administration ay naglalaro lamang sila ng damdamin ng tao. Parating pinapaikot-ikot tayo nitong mga ito eh. Nung una, ang hirap kasing sukatin ang extent ng responsibilidad ni BBM. Kasi all the while, tahimik lang siya, pero lahat ng sinisisi nila ay nasa baba. Pero at that point already, meron na siyang pagparanagutan kasi siya ang in charge ng buong executive department. Kaso nga lang, lumabas na yung tinuturo nila na tao na gunman na sinasabi nilang pumatay, kung so to speak, siya na rin mismo yung tinuturo, biglang nag-scramble sila at sabihin nilang hindi siya nagsasabi ng totoo, tapos ngayon aarestuhin nila. Ang bottom line nito is, meron siya kasalanan in the first place sa pagiging grossly neglectful sa pag-manage niya. Oo, kapabayaan po to sa administrasyon. Yung bang company mo na may karoon ng bulok-bulok na staff, mga kalokohan, sino may kapabayaan? Di ba yung mismong may-ari ng kumpanya? Bakit? Ang tagal na nangyayari sa ito, hindi mo sinasaway? Wala ka lamang gagawing aksyon, tapos sasabihin mo, ay, wala akong kinalaman dyan, ha? Pwede ba yon? Sa'yo dumaan lahat ng staff mo? Di ba? Ganun din sa Pilipinas. Oh, yung kapitan ng barko, pag may nagka-problema, kapitan ang hinahanap, di ba? Sino hinahanap? Di ba? Ganun lang yun eh. Kung baga sabi ko, huwag tayo lumayo. Doon na lang sa isang magulang. Nagkasala yung isang anak. Sino hinahanap pa nagkasala anak? Yung baslit. Asan ang nanay mo? Asan tatay mo? Kakausapin ko. Di ba ganun? Ganun din ang Pangulo eh. Pag may mga kapalpakan, tapos sabi mo wala ka, ang inakasasama ng loob namin sa Pangulo, ha? Marami siyang kabutihan na ginawa. Marami siyang trabaho sa Pilipinas na nagawa. Totoo yan. Nakita ko rin yan. Pero aminin mo naman yung mga pagkakataon na ganito. Maski ito na lang, hindi mo pa aminin. Di ba? Ano ba yung pagkukulang, pagkakamali, pagkapabayaan, naging kapabayaan? Di ba? Kaya dapat payag ka na mag-imbestiga. Lahat. Ng executive department. And secondly, kung siya na mismo yung dinidiin. Kasi hindi ko pwede sabihin ng Pangulo walang ginagawa. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kapaimbabawan yun. Kahit papadidies man o pink, ang Pangulo gumagawa. Pero maraming kapabayaan ang nangyayari. Kaya nga nagkaganito tayo. Kung walang kapabayaan, mangyayari ba to? Sagot. Sige nga. Ang tao na kanilang idinidiin, yan ay napakabigat na akusasyon at dapat silang managot. And number 3, yung sinasabi ng kanyang kapatid na siya ay nagda-drugs kaya hindi niya makontrol yung executive department. Lahat ito kapag pinaghalo-halo mo, hindi natin may deny ang napakabigat na responsibilidad ni BBM. Ngayon, ang ginagawa nila, bumabalik sila sa dati nilang script na sinisisi lang nila yung nasa baba, binabaliwala nila yung pagturo sa kanila na siyang may kasalanan. Pero sa totoo lang, taong bayan, huwag tayong malito. Ang totoong may kasalanan nito from the very beginning ay yung tao na nagsusupervise sa kanila, yung nag-fail na mag-control sa kanilang lahat, yung itinuturo ng taong sinasabi nilang number 1 na may kasalanan at yung itinuturo, yung sinasabing first-hand account mismo ng kanyang kapatid. Yun ang paniwalaan natin. Huwag tayong masyadong magpa-distract sa kanilang laro na ginagawa. Opo. Yung po ibig sabihin, huwag tayo magpapadistract kung ano man ang mga issue. Kesyo may AI daw video ni Saldi, kesyo si Marcoleta, ihayag muna daw bago mangalam. Ang dami nilang issue, lalo yung mga vlogger eh. Hindi ko lang kung inuutosan nila yun eh, no? Ang issue ngayon, yung flood, yung mismong issue, doon lang tayo pumokus. Di ba? Ang dami yung siyasabi, dami yung satsat eh. Pinayagan na nga namin kayo, sige, wag na. Ang dami yung satsat, hindi anya nagdadrug si ganito, hindi gumagamit si ganito, ayaw nyo naman pa-hair follicle. Diba? Napakasimple lang eh. Yan yata doon sa pag-issue ng arrest warrant kay Zaldico ay yung mga testimonya po ng mga dating DPWH officials para madiin po itong si Zaldico dito sa flood control anomaly. Pero si Zaldico, na siya na mismo ang nagtestimonya, hindi ho ba siya enough, sapat po ba na ebidensya? Pasensya na kayo, walang litrato Nagkamali ata tong basihan pag-edit eh.
po idiin po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabat na dahilan si Zaldico, as a matter of fact, siya yung nag-seal ng deal. In the beginning, yung tao, takot lang ang taong bayan na nahusgahan si BBM kasi walang direkta na ebidensya sa kanya. Pero kapag i-analyze mo ito, from the very beginning, may kasalanan siya talaga. Kasi ang executive function, vested lang yan sa iisang tao. And from the very beginning, lahat ng sinisisi niya ay nasa executive department. Bossing, kapag lahat ng tao na nasa executive department ay may kasalanan, hindi ba dapat ikaw ay may kasalanan din? Ngayon, yung tao na sinasabi niya na number one na may kasalanan, ang tinuturo, siya pala yung mastermind. Di pa tayo dyan, bossing, wala ka nang may tatanggi pa na ebidensya, ikaw na mismo, yung idinadawit, hindi mo na pwedeng i-deny yan. Parang normal yan, isang ordinaryong kaso, kapag sinasabi natin, halimbawa sa isang murder case, meron tayong sinasabing gunman, kapag siya yung idinidiin natin, tapos umamin yung gunman, tapos sinabi niya kung sino yung mastermind, siyempre, paniniwalaan natin yung testimonya ng gunman na iyon. Ganon din dapat ang trato natin kay BBM. Hindi na natin maitanggi ang ebidensya. Lahat ay tumuturo na sa kanya. Tapos, bonus pa, icing on the cake pa, yung sinabi ng kanyang kapatid. Hindi natin maiwasan na siya dapat yung mag-take ng responsibility. Ngayon, tumataya siya at gusto niyang arestuhin si Zaldico. Okay, go ahead, sir. Pero dapat, diba? Dapat focus lang tayo sa issue. Tama yung sinabi ni Atty. Respicio. Ito si Atty. Respicio, nawala lang yung litratong video niya eh. Ito, papakita ko po yung mukha niya ito. Alam niyo naman si Atty. Respicio, no? Siya po yan. Ayan, baka kasi nawala lang yung picture niya. Ewan ko bakit nawala to. Inaayos ko kanina, hindi ko maayos eh. Pero pag tagaan niyo lang, painggan niyo ng audio. Tapos imagine mo ito. Siya rin sasalita talaga eh, siya. Alam naman niya na si Zaldico hindi uuwi dito at mahirapan silang arestuhin si Zaldico. Pero isa ito ulit na pakulo nila para kunwari ay ginagawa nila ang lahat para masolba itong problema na ito. Pero bossing, hindi... Kuwari pakulo lang, no? Para sa tindero ng kape. Mahilig silang magpakulo. Di ba? Hindi, pakulo lang to. Kumbaga parang lumalabas ito, kaya abi ni Harold Respicio, ito ay isang pakulo lang para syempre masabi ng taong bayan na, uy, ginagawa nga naman. Uy, wow, galing administrasyon, nuhuli. Di ba? Pero tutuusin lang, ikaw ba naman, gusto mo bang hulihin yung taong magdidiin sa'yo? Gusto mo bang iharap pa sa taong bayan yung magdidiin sa'yo? Baka nga iniisip, baka lang ha, hindi ko sigurado ataka lang, tsorya. Baka nga iniisip ng mga to naku, kuwari huli natin si Saldi, pero baka pag nahuli natin, baka magtumuga yun kawawa tayo, sir. Paano yan? Yung huli-hulihin mo nila, pero huwag mo hulihin. Hayaan mo na siya dun. Diba? Para mawala ng issue, matay ang issue. Na talagang siya ang sisi. Kasi mas maganda ka naman, siya masisi kaysa yung administrasyon. Kasi pag nahuli si Saldi, yari na. Lalo na. Pero ang masakit nito, ang pinaka-risk nito, habang hindi nahuhuli si Saldi, post ng posto sa kanyang Facebook page. Na talagang paghahayag na maraming mga ebidensya. Lalong maguguluhan ng tao ngayon. Yeah? Kaya no choice sila mahuli man o hindi, magsasabi si Saldi ng mga ebidensya allegedly na sinasabing dumidiin kala Pangulo, pati kay Martin. Yeah? Mo may tatanggi na yung kasalanan ay nagawa mo na from the very beginning, pwede bang mag-take ka na lang ng responsibility, please? Opo. At attorney, kailangan hubang magkaroon face-to-face, talagang personal na humarap yung mga testigo laban po doon sa mga inaakusahan sa kasong ito, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si dating Speaker Martin Romualdez. At kung maalala po ninyo, itong si Orly Gutesa ay lumabas, di ba? Nagkaroon po siya ng salaysay sa harap po ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya lang, ang nirarason po ng ombudsman, hindi po siya personally humarap doon, kaya hindi nagiging basihan po ang kanyang naging testimonya. In an ideal world, lahat ng tao ay dapat nag-go. Lumabas na yung picture ni ni Respicio Harold. Idol to magaling to magsalita. Ito yung lumabang kay Chairman George Garcia, di ba? Naalala nyo? Chairman George Garcia. Di ba? Siya yun. Operate with utmost transparency, integrity, and honor. Ibig sabihin, kapag sila ay tinawag na humarap at magsabi ng katotohanan, humarap kayo at magsabi ng katotohanan. Dapat sila ay pumunta sa lahat ng investigasyon at panagutin. Kaso nga lang, ang katotohanan dito sa ground ay siyempre si Zaldico umiiwas na. I don't think na babalik siya sa Philippines. Kaya ang tapang-tapang ngayon ni BBM na sabi arestuin na siya. Pero alam niya na kapag na-aresto yung tao, magsasalita yung tao against him. Pero alam naman na... Magsasalita yung tao against him. No? Kaya eto, huli-hulihan na lang to. Kumbaga, dito gusto niyang palibasin na kunwari pinahuhuli si Saldi. Pero, nakakagulat na to. Di ba? Hindi ako may sabi niya na si Mr. Harold yan. Yung reality na yung tao ayaw niya na magpahuli at ayaw niyang mamatay. At ganoon din yung ginagawa ng ombudsman
at gayon din yung ginagawa ng ibang branches ng government. Kino-confuse nila tayo. Dinidistract nila tayo. Kino-confuse tayo. Issue here, bossing, wag na tayong magkantsawan kung sino ang dapat mag-testify kung saan. Kung anuman ang sinabi ng mga involved na tao na itinuturo natin kasi naglalaglagan na tayong lahat. Lahat ng testimonya nila ay public, lahat yan ay admissible in evidence sa korte. Kahit sinabi lang nila yan bilang testimonya doon sa social media o kahit saan pa man, yan po ay may bigat na po at pwede nating i-appreciate yan, pwede nating i-take cognizance at pwede tayong bumuo ng kaso sa mga taong nating kasuhan at ipakulong. Kaso nga lang, tayong mga Pilipino, huwag tayong magpadala masyado dito sa mga distraction na kanilang ginagawa kasi every time na naglalagdag tayo ng mabigat na pasabog laban sa totoong may kasalanan, ang parating balik nila ay mga maliliit na distraction, mga patibong po yan, huwag po nating patulan dahil kapag pinapatulan natin ang maliit, mukhang lumalaki. Ito po ay patibong lang. Kumbaga, ika nga, parang diversion tactics lang sa nangyayari talagang issue. No, wala na sila corner na Kumbaga, kung kasakali totoo mo lang lahat ng issue ito di ba? Ano to kumbaga, wala na sino ba dapat paniwalaan testigo? Sige, Aber, kayo sumagot. Sino ba dapat lumabas na testigo? Lahat na lumalabas, sinungaling? Ano to? Wala na may kasalanan? Nung gumagawa kayo ng budget, wala namang kayo gumagawa ng budget. Kayo, mga taong gumawa ng budget, may pumirma sila, pumirma kayo, mga mataas na opisyal. Yung nagkaganto, nagkalaglaga, wala ka ni isa sa inyo, walang sangkot. Ano yan? Sino gumawa ng project? Sino gumawa ng budget? Wala. Yung makakagawa ba ng budget yung mga DPWs na director, makakagawa ba ng budget yun? Naman. At akala natin yun na yung main issue. Bossing, yung main issue dito ay tapos na po. In the first place, neglectful si BBM sa kanyang pag-manage ng executive department. Period. Kung sinisisi niya lahat ng nasa baba, dapat sisihin niya rin ang kanyang sarili. Number 2, yung number 1 suspect natin na tinuturo natin na may alam lahat at may kasalanan lahat at itinuturo na mastermind ay si BBM mismo. Tapos na po ang laban. At yun din ang sinasabi ng kapatid, first sister na si Amy Marcos na nagbigay siya ng context kung bakit ganun umarte si BBM from the very beginning ng kanyang presidency. Bakit sobrang inadequate niya, bakit puro palpak ang desisyon niya at bakit puro corrupt ang ginawang desisyon during his administration. Meron pa ba tayong hinahanap na ebidensya? Kaya taong ba? Wala na, sinuka na lahat ng ebidensya, sinuka lahat ng hinti. Hindi ba natin mahalata? Kayo na humusga, ayoko magusga, ayoko. Hanggang inosente sa atin, sa akin, para sa akin si inosente si BBM. Sige. Yan. Sige, pero BBM, pumayag ka naman. Total naman pumayag kami, inosente ka At syempre, hindi mo syempre tatanggapin na ikaw ay may sala. Tama? May pagkukulang ka sana. Tanggapin nyo rin lalo mga loyalista. Pero sa kayo, sige, hindi ka guilty. Inosente ka. Pero, paano mapatunayan talaga inosente ka at ma-approve yan, magpaimbestiga ka. Sige, humarap ka dapat din. Walang pangulo. Dapat tayong magkaisa, huwag tayong magpa-distract, magkaisa tayo sa isang mensahe na ayaw na natin na maulit muli or magpatuloy pa ang ganitong kalakihang korupsyon at tapusin natin ang logic at ang logical lamang na konklusyon dyan ay gusto na naming magpalit ng liderato dito sa aming bansa. BBM, mag-resign ka na, honorably. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, attorney, ang sinasabi po ninyo, dapat, sino ho ba dapat ang magsasampa ng kaso? Ang sinasabi din po ninyo, ito bang si Senator Amy Marcos ay dapat ding magsampa ng kaso base doon sa kanyang naging pahayag laban sa kanyang kapatid at Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Huwag tayong mahulog sa patibong na sampa ng kaso dahil yung may kapangyarihan na magsampa ng kaso, ang may control dyan, ay yung administrasyon, kampi nila ang DOJ, kampi nila ang ombudsman, kampi nila lahat, kaya walang umaandar na kaso sa mga... Syempre. Totoo yan. Umandar ba? Wala. Mas mauuna pa si Harry Roque makulong Di ba? kolokong nadawit dito sa gulong ito. Mag-focus po tayo, taong bayan, doon sa mensahe na... Pasensya na kayo, nawawala-wala yung litrato ni Mr. Harold. Pasensya ka na, hindi ko kasalanan sa pag-edit nawala kasi mga litrato niya, nawawala yung video niya. Okay sana, pero pagtsagaan nyo na may voice naman Saka na, paminsan-minsan lumilitaw naman yung mukha niya. Nagkulang bang ating presidente ng sobra? Opo, gusto niyo po bang magpatuloy pa ang korupsyon na nangyayari? Hindi na po. So, ano ang logical next step? Ano ang gusto nung mangyari? Gusto niyo pa bang magdusa sa susunod na 3 taon? Yun po ang gusto nating
maging nasa isip ng taong bayan. And for once, Filipino, please, magkaroon kayo ng self-respect. Huwag kayong magpa-distract sa mga maliliit na bagay. Harapin ninyo Totoo yan. Di ba? Dinidistract nila yung tao eh. Kung ano mga pinagsasabi nila eh. Di ba? Sa social media, mga bagay na pinapanood lang nila, kapapanood nilang pelikula eh. ang natural conclusion ng problema na ito. Harapin ninyo ang Pasok ka totoong muna sa tanong loob. na kapag may korupsyon, ating awagin, ating pansinin at Dumating yung bisita ko. Di ba? Kasi ito, talagang ano to eh. Alam mo naman, hindi pwede itong post-post. Bawal to mag-ano. Kung ano yung mga sa paligid nyo, maririnig nyo sa akin yan. kapag ayaw natin, sabihin natin ang gusto nating mangyari. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pong hakbang naman ngayon ang kaibigan niyo po dyan sa COMELEC, no? Laban dito sa mga kontraktor na pinagpapaliwanag ngayon, no? Kaugnay nga po dito sa pagbibigay ng donasyon ng 27 mga kontraktor. Meron itong 6 na senatorial candidates, 5 party list group, 4 na kongresista, 3 gubernatorial bets, 2 vice governor, 1 councilor. Ano po masasabi niyo po rito? Kabilang ba ito sa sinasabi niyong panglilihis? Nag-unravel na po ang lahat ng kalokohan ng administrasyon na ito. Ang katotohanan po niyan ay maraming Alam mo, buti pa talaga si Attorney Respicio. Talaga may mga utak to. Ito, baka sabihin nyo, DDS to ha. Hindi DDS to. Di ba? O, ito sinasabi ko sa inyo. Pag nagsetaan DDS, gagawin yung DDS. Corner na kayo eh. Wala kayo ibang maisip. Yung kalaban nyo, gagawin yung DDS kahit hindi DDS. Kasi yun lang alam nyong tirahin. Kapag yung neutral na tao na ang nagsasalita, hindi naman laban sa gobyerno, no? Huwag yung pagbintang obstructionist. O kaya fake news. Sila ay namumuna lang sa mga maling nagagaulap. O ito, sample na lang. Yung bang pagpapakansila ng passport ni Saldico na gusto ng taong bayan, tama, mali. Tama yun, di ba? Ba't ay hindi makancel? Hinintay pa na kayo ay may turo bago may cancel ang passport. Hindi ba? O, dito. wag nyo nga ano yung mga tao na po. Ito, hindi naman to DDS. Ang dami pang hindi DDS na namumuna. Di ba? Kasi nakikita nila yung tama. Na talagang iba, nililihis na. Ito si Boy Tagot at si Boy Pepsi. Tama silang ginawa from the very beginning. Minalas sila dahil na-reveal sila ngayon dito sa DPWH. Ngayon, nung nagkaturoan na at hindi na nila maiwasan ang akusasyon, sila mismo ang nagtuturoan at naglalaglagan. Nagugulat pa ba tayo sa mga expose na ito? Hindi. Gusto ba natin silang panagutin lahat? Oo. Pero dapat bang mag-focus tayo sa mga maliliit na bagay na katulad na ito at iiwas natin ang ating tingin sa malaking elepante na siyang nagkasala talaga at nag-allow ng malakihang korupsyon na ito? Hindi po. Dapat mag-focus po tayo. Lahat ng ito ay nangyari dahil incompetent ang taong nagpapatakbo ng executive department. Tama! Tama, di ba? Oh, sa eskwelahan, pag may problema, sino sisisihin pag may problema ng school? Yung may-ari ng eskwelahan. Yung ibig ko, kumbaga, siya kakausapin, di ba? Dahil hindi niya binabantayan ng maayos, pinabayaan niyang nangurap ang lahat ng tao na nasa kanyang mga baba. Yun po ang pinapatunayan ng lahat ng mga lumalabas ngayon. At ngayon po, siya mismo ang itinuturo ng pinakamabigat na may kasalanan. At siya nasabi rin na kaya hindi niya nagagawa ang kanyang trabaho ay dahil siya ay high all the time. Meron pa ba tayong hinahanap na ebidensya? Please, mag-focus tayo on what matters. Manghingi tayo ng accountability at pagbabago. Tapusin natin yung logic piece. Hindi lang natin pwedeng sabihin, ayaw na natin ang korupsyon. Alam ko, may nangyayaring korupsyon, ayaw na namin ang korupsyon, pero ayaw kong gumawa ng hakbang eh. Taong bayan, kapag alam mo na nasa isa kang abusadong relationship, kailangan at some point, protektahan mo ang sarili mo at integridad mo, makipag-break ka na kung sino man yung kasama mo. Opo, attorney, ano pong masasabi nyo dito sa recent na development? Like halimbawa, after po nang naglabas na ng arrest warrant laban dito kay dating Congressman Zaldico at iba pa, napuna ng mga netizen yung klase ng pagsisilbi ng arrest warrant na parang high value criminal talaga, no? Yung pag-raid, no? At meron pang nagsasabi na bakit pa magsisilbi sila ng arrest warrant dito kay Congressman Zaldico, na alam naman nila na nasa iba yung dagat. Ito, marami mga puna ang ating mga kababayan. Meron din akong nakita sa comment section na pinapahype lang nila para makita na seryoso, pero mga district engineer. Kaya mo, pag nagsalita sila, parang walang ka ano, di ba?
ano sila, press con, wala silang yung para bang kung yung problema na to parang bagyo lang, na dumaan na lilipas, di ba? Para bang itong bilyon to, trilyon to, Mr. Pangulo, trilyon pinag-uusapan dito. Sana ba madama namin yung sinseridad, hindi lang sa pag-iimbestiga. Lang naman yung kanilang tinutugis dito. Wala pa yung big fishes, kumbaga, para masatisfy yung ating mga kababayan po, attorney. Isang malaki ang distraction ulit yan. Alam nila na si Zaldico ay hindi magpapahuli. Yun na nga yun, di ba? Talaga huli-hulihan labang ika nga. Dahil alam niya na kapag nahuli siya at hindi siya state witness, madadawit talaga siya. At alam nila na kapag nahuli si Zaldico ay dadawit niya talaga si BBM. Kaya in the first place, ayaw nilang huliin si Zaldico. Kaso Baka naman sabihin ng mga loyalista, anong ayaw hulihin? Gusto nga hulihin ni BBM. Wala ka kasi alam sa mundo, di ba? Kayo kasi kabubungan nyo lang sa mundo. Kapag siguro mga year 2000 kayo, pinanganak, no? Talagang yun ang iisipin nyo. Wala kayong, hindi kayo, kasi itong mga napapano, wala kayong underground mindset na talagang na kaya isipin yung ganun. lang hindi magpapahuli si Zaldico, hindi uuwi sa Pilipinas si Zaldico. Kaya syempre, walang cost sa kanila, walang risk sa kanila kapag mag-put up sila ng show. Na kapag ipakita nila sa tao, kunwari ay gumagawa sila ng paraan, ginagawa nila ang lahat para to put sa justice itong si Zaldico, pero alam nila na mag-fail din yon. Syempre, win-win sa kanila, pero wag na tayong magbulaan dito, wag tayong magpapadala. Opo, kaugnay po dito sa issue naman po kay dating Speaker Romualdez po, attorney, no? Marami ang Ito na. Si Romualdez walang kasalanan no? Talagang safe ka, insan. Safe ka, insan. pumupuna din sa comment section, lalo na yung kanyang sinasabi na nakahanda siya na humarap sa investigasyon, attorney. Ano pong masasabi nyo rito kung nakahanda pala siya? Bakit hindi siya humarap doon sa... Never ko pa nakita si Romualdez humarap kung kahit kanino. Sa ICI, humarap daw, hindi naman natin nakita. Di ba? Tapos sabihin nyo, transparency. Ano ba naman kayo? Yung mga pinangalanan niya ni Diskaya ng Gutesa, hindi nyo hinaharap dyan Di ba? Paniniwalain nyo kami yung transparency kayo? Accountability? Senate Blue Ribbon na committee na malaking lugar din para at least may paliwanag niya ng husto ang kanyang panig. Itong mga to, puro salita lang walang gawa. Puro pangako na may ipapakukulong, na may kakasuhan, sisi ng sisi. Pero pagdating sa totoong action, hindi naman ginagawa. Ang kinakasuhan yung mga district engineer. Hi! Binobola lang tayo nitong mga ito. Taong bayan, mga Pilipino, gising na kayo. Kasi ilang buwan na rin tayong binobola nitong mga to at dinidistract itong mga to. Tayo naman, kagat na maliliit na issue. Sinasabi ko sa inyo, itong mga maliliit na issue na ito ay sinasalang nila sa atin, hindi natin yan pag-uusapan 1 year from now. Hindi natin yan pag-uusapan 5 years from now. Wala yan sa history books. Ang matitira lang ay merong malawakang korupsyon na nangyari sa panahon ni DBM at siya ay nagkulang sa pagkontrol ng malawakang korupsyon na ito at grossly neglectful siya at yung taong may kasalanan ay siya ang itinuturo at siya ang dapat managot. Yun lamang ang matitira sa ating history books. Kaya mag-focus tayo sa main issue na meron talagang consequence sa ating kapalaran bilang mga Pilipino. Opo, attorney. Paano yan? Natatalab ho ba yung mga palawagan ng mga protestang ginagawa ng taong bayan laban dito sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ang taong bayan dapat mag-isip sila ng mabuti. Every time sinasalangan sila ng pampagulo ng mga istorya, bumalik sila sa dating mensahe na ang bottom line lang nito ay nagkulang ang taong dapat managot at dapat meron ng pagbabago sa liderato ng ating bansa. At dapat magkaisa rin sila, huwag masyadong duwag pagdating sa rally at pagdating ng messaging kapag nagsasalita na kayo sa publiko. Siyempre naman, nung kayo'y nakiusap na iboto kayo, kung ano ng mga sinasabi nyo para sa amin Kaya namin kayo binoto Ngayon naman, magsasalita kami ng pamuna sa inyo, ayaw nyo? Ano ba naman yan? Di ba? Kasi nga po, every time na nagsasalita, Noon dati, kahit yung mga, di ba, kahit anong gawin pa utos namin, kaya yung gawin kasi mag-eleksyon Di ba? Lahat kangangako kayo. Ngayon, kami naman nakikiusap na transparency, ang essence ng transparency ay yung paharapin nyo naman si Romualdez, maski ikaw, ginoong Pangulo. Di ba? Wala ka naman siguro immunity sa investigasyon. sila ang pinapatulan nilang issue ay yung mga issue na maliliit, hindi naman nila alam kung ano yung logical conclusion ng mga iyon. So what?
Bakit hindi ka mag-focus sa main issue na meron talagang malaking kalokohan na nangyayari at ayaw mo na yan at gusto mong pagbabago? Balik ka lang doon. Huwag kang magpapaloko. Dahil kapag gusto natin ng pagbabago, tandaan natin, ang kalaban natin dito ay napakalaki. Isang malaking buhaya, isang malaking reptile, nagkakaisa sila sa kanilang layunin na nakawin ang pera ng taong bayan at iwasan tayo sa issue na ito. Napakalaki ng kanilang kapangyarihan. Hindi natin sila matatalo kapag hindi tayo nagkakaisa. Ngayon, kapag nagpapadala tayo sa kanilang paglalaro sa atin at kahit simpleng mensahe ay hindi natin masabi sa taong bayan, kahit simpleng pagkakaisa na manawagan na ayaw na namin ito at magpalit na tayo ng liderato ay hindi natin magawa. Huwag tayong umasa mga kasama, mga Pilipino, na merong mangyayari na pagbabago sa ating bansa. Kung hindi kayo nagsalita ngayon, nataas pagsalita. Dahil ang dami niyong arte. Kung anumang mga kalokohan na nangyari sa inyo na noong mga nakaraang taon at mangyayari pa for the rest of this administration, deserve niyo yan. Po. Attorney, huli na lang, kaugnay lang po sa ibang issue, dito po sa nakatakdang pong pagdidesisyon ng ICC sa hiling po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa kanyang interim release. Ano ho ba yung mga expectation po ninyo? It's anybody's guess, brother. Sa mga bagay na yan, hindi natin alam. Dito nga sa loob ng palasyo, walang may alam kung ano ang nangyayari. Kahit si BBM, ang ating presidente mismo, hindi niya alam kung ano Hindi alam nangyayari. Siya nandun sa loob ng Malacanang. ang nangyayari sa loob ng kaniyang court. So lahat tayo ay naghuhulaan dito. Pero ang tanging sigurado lang sa lahat ng nangyayari ngayon ay hindi na masaya ang taong bayan sa pamamalakad ng ating bansa. Bagsak ang ating ekonomiya, bagsak lahat, bagsak ang moral. Lahat ng politiko sa ating bansa, sa loob ng Malacanang, sa loob ng Kongreso, Senado, kahit dito sa local, lahat ng Pilipino ay hindi masaya sa lahat ng mga nangyayari. Gusto na nila na huwag na sanang maulit ito. Nakakahiya ang Pilipinas kung gusto natin ma-preserve ang ating dignidad. For once, sa lahat ng desisyon na ginagawa natin, pwede tayong magsabi ng totoo at mag-take ng responsibility. At kung ayaw na nating magdusa, sabihin natin kung anong gusto nating mangyari. Alright, attorney, Oo, siguro nasa demokrasyang bansa tayo eh. Sabihin natin kung ano yung gusto natin mangyari. huling Huwag mensahe. lang tayo mananawagan ng mga pag-aalsa o mga rebellion. Huwag ganun. Huwag yung pagwasak sa gobyerno. Hindi ganun. Yung paunahin natin, yung gusto natin mangyari na ikagaganda rin naman ng lahat. Lamang po Tulad ng transparency, iharap mo si Romualdez, iharap mo lahat ng pangalan ng mga pinangalanan. Ba't di maiharap hanggang ngayon? niya para sa ating Yung simple nga na nagdotaryo nun eh. Kung di siya nagdotaryo, ba't di siya humarap? Nung kay Gutesa. mga kababayan. Mga kababayan, tapangan po natin ang ating pag-isip. Alam ko po, marami sa inyo ang hindi masyadong nakapag-isip ng maayos sa sitwasyon na ito dahil ang daming panggugulo na issue na ipinepresenta ng ating gobyerno sa atin bilang palusot para lamang hindi managot ang tunay na managot sa lahat ng mga kalokohan ito. Pero alam niyo po ang sagot sa mga main questions na ipinepresenta sa inyo at ito ay gusto niyo po ba na magpatuloy pa rin ang korupsyon na mangyari sa ating bansa? Hindi niyo po maitatanggi na niloko tayo ng napakaraming taon. Hindi niyo po maitatanggi na hindi ginawa ng ating liderato ang dapat na pagdisiplina sa Executive Department para maiwasan ang lahat ng ito. Alam po natin na siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi natin maitatanggi na idinadawit na siya ngayon. Mahirap pong pabulaanan iyon. At binibigyan pa tayo ng circumstantial evidence ng kanyang kapatid. Ngayon po, meron pa ba kayong natitirang dignidad sa sarili ninyo na lunukin ang lahat ng pambababoy na ginawa nila sa atin at tiisin pa rin ang ganitong klaseng relasyon sa susunod na 3 taon? Ipreserba po ninyo ang inyong self-respect. Magsalita po kayo, huwag po kayong matakot at sabihin ninyo yung logical conclusion dito sa problemang ito. Magpalit na tayo ng liderato. Thank you, attorney, sa iyo pong oras at sa pagbibig. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Basta alalahanin nyo, huwag kayo papadistract sa mga gawa-gawa ng mga vlogger dyan, mga trolls. Alam mo, doon tayo sa tunay na issue, no? Okay po, maraming salamat sa iyo, Attorney Harold Despicio. Idol ka talaga, ang galing mo talaga sa mga ganitong mga salitaan, no? Paalam sa inyong lahat.